Hello guys! Welcome back to my channel. It's me, Ruella. At kung kayo po ay naghahanap ng mauutangan online, you came to the right channel since for today's video, isa na naman pong bagong online loan app ang ating i-review. But before we proceed, don't forget to like this video, and if bago ka pa lang sa channel ko, click on that subscribe button and hit on that notification bell to be notified for new videos. You can also follow me on Facebook and Instagram. And as I've mentioned earlier, may bagong online lending app tayong i-review. It's Tini Safe and Fast Loan by Samria Lending Corporation. Actually, bagong online loan app lang siya and pwede lang siyang ma-download sa Google Play Store. So, para sa mga iOS users dyan, hindi pa po siya available. And upon checking, meron pa lang siyang more than 10,000 downloads and 477 reviews. But before you download this app and before you proceed with your online loan application, please watch this video until the end. Para malaman natin if legit nga ba itong online lending app na ito and kung magkano ang ating pwedeng utangin. Hindi ba mas magandang malaman muna natin kung safe, legit, at secure ang isang online lending app or online loan app before natin siya i-download? So, keep on watching this video until the end. Napakagandang araw sa inyong lahat. It's me, Ruella, and welcome back to my channel. So, kagaya nga ng nabanggit ko kanina about kay Tini Safe and Fast Loan, isa siyang bagong online lending loan app na kare-release lang noong December of 2023. So, months old pa lang si Tini Cash Loan. Si Tini Cash Loan is owned by Samria Lending Corporation and they are registered under SEC. So, chinek ko ang SEC website and nakita ko naman doon na nakalist ang Samria Lending Corporation. Which means, legit naman na company si Samria. Disclaimer lang, I am not affiliated with Tini Cash Loan and gusto ko lang i-share sa inyo ang experience ko with Tini. Kaya mag-proceed na tayong mag-apply ng loan. Ipapakita ko sa inyo yung step-by-step process ng pag-apply ko kay Tini. So, first off, download muna ninyo si Tini sa Google Play Store. Once na-download nyo na, you can start with your registration. So, after ko ma-download si Tini, kung mapapansin ninyo kay Tini, walang privacy policy na nag-appear or lumabas. Usually kasi sa ibang online loan apps, before ka mag-register, merong lumalabas na privacy policy. So, para sa akin, isa to sa mga red flags ni Tini. Dito kay Tini, you can proceed agad to register. So, enter nyo lang yung cellphone number ninyo and then click nyo yung code para may masend na code sa inyo. And guess what? Pagka-click ko ng code, nag-auto-fill out agad yung code. So, wala akong na-receive na text message from Tini, which is another red flag ulit for me. Sa ibang online apps kasi, meron kang marireceive na code sa cellphone number mo. So, once click ko yung login, dadalhin kayo ngayon sa homepage ni Tini. Kung mapapansin niyo, may similarity yung layout ng page ni Tini kay Mr. Cash. And makikita din natin na sobrang laki pala ng pwede ninyong ma-loan kay Tini. Kasi nakalagay dito, you can loan up to 500,000 pesos. Okay, so to start the registration, click nyo lang yung apply now and then next step, ipapakita sa inyo yung steps for applying for a loan. So, click nyo lang yung get started. So, ito na tayo sa first step ng application. Just like the other online loan apps, hinihingi ni Tini mga basic information ninyo gaya ng first name, middle name, last name. Just make sure na yung name and information na ilalagay ninyo sa loan application ninyo kay Tini matches the one on the valid ID na ipapasa ninyo. So, fill out all the required fields gaya ng gender, marital status, and email address. And nanghihingi rin pala si Tini ng alternative phone number. So, enter nyo lang yan. And then, after ninyo masagutan and maibigay yung mga hinihinging information, click nyo lang yung save and next. And then, dadalhin kayo ngayon sa page kung saan nyo i-enter yung address ninyo.
So, dito sa page na to, if yung permanent address ninyo is the same nung current address ninyo, click nyo lang yung yes, and then click nyo lang ulit yung save and continue. And then, dito naman sa page na to, i-enter nyo yung employment information ninyo. Then, after nyo ma-enter yung needed information, save and continue ulit. So, yung mga valid IDs na ina-accept lang ni Tini is driver's license, national ID, passport, postal ID, PRC ID, SSS ID, TIN ID, and UMID. So, after nyo mamili dito kung anong ID ang ipapasa ninyo, enter nyo lang yung ID number. So, hindi siya kagaya ng ibang online loan apps na kailangan mong picturean yung ID mo. Dito kay Tini, enter nyo lang yung ID number, and then after ninyo ma-enter yung ID number, save and continue ulit. So, si Tini, need niya lang ng 2 contact person. Unlike the other online loan apps, minsan 3 or more ang hinihingi nila. So, after nyo i-enter yung contact person ninyo, click nyo lang ulit yung save and continue, and then dadalhin kayo sa next page kung saan kayo mamimili kung how much yung gusto nyong i-loan. So, slide nyo lang yung scroll bar to select kung how much yung gusto nyong i-loan. Ang pinakamababang loan is 50,000 pesos, and yung highest naman is 500,000 pesos. So, try lang natin yung 200,000. Testing lang if ma-approve tayo. And then, next yung loan term, kung gaano nyo siya katagal babayaran. So, kay Tini, you can pay in 6 months, 12, 18, 24, 30, and 36 months. So, after nyo makapili, click nyo lang yung next, and then, dito sa page na to, mamimili kayo ng payout channel. So, pwedeng GCash and bank transfer. Sabi ni Tini, real-time naman daw ang disbursement. So, ako, palalo kasing pinipiling payout channel is bank transfer kasi feeling ko mas safe and secure. Then, dito sa page na ito, i-enter nyo yung bank information ninyo. Meron palang disclaimer si Tini na if the fund amount is higher than your wallet balance limit, the payout will fail. So, para sa mga mamimili ng GCash option dyan, make sure na yung loan amount na in-applyan ninyo is hindi lalagpas sa wallet balance limit ng GCash ninyo. Then, after nyan, save and continue ulit. So, andito na tayo ngayon sa page kung saan ninyo i-review yung loan information. So, dun sa loan amount nakalagay 200,000 pesos, loan term payable in 36 months, total interest paid na babayaran mo is 30,000. So, as you can see, sobrang baba ng interest rate ni Tini Cash Loan. 0.42% lang ang monthly interest. So, dinaig pa ni Tini Cash Loan ang interest rate ng bank and other loan apps. So, compared to others, Tini has the lowest rate, which is great. Tapos, if ever ma-approve man ako, ang magiging monthly repayable amount ko is 6,388.89 ang magiging monthly payment. So, after ninyong i-review yung loan information, click nyo lang on sign agreement. So, after kong i-click ang sign agreement, lumabas dito RMGB. Pero, ang name ng app is Tini. So, dito talagang napapaisip na ako if legit nga ba tong Tini Cash Loan app na to. Pero para sa inyo, nag-proceed pa rin ako sa application ko para mapakita ko sa inyo yung process and kung legit nga ba talaga na ma-approve tayo. So, sabi dito, this process will not take more than 15 minutes. So, log out muna ako. Then, after a while, nag-login ulit ako and surprisingly guys, na-approve yung loan application ko. So, I wasn't really expecting na ma-approve yung loan ko since ang laki nga nung niloan natin, which is 200,000 pesos. Pero ang nakakapagtaka, wala naman akong na-receive sa bank account ko. So, chinek ko si Tini Wallet and andun yung 200,000 pesos na na-approve na loan ko. But, before nyo makuha ang loan ninyo kay Tini, nakalagay dito, kailangan nyo munang mag-recharge or kailangan mo munang maglabas ng 10,000 pesos para makuha mo yung 200,000 pesos, which is a very no-no for me. So, bakit need mo maglabas ng pera para makuha mo yung loan mo? Kaya ka nga naglo-loan eh, kasi wala kang pera. Kaya hindi ko na siya itinuloy guys, kasi parang lumalabas, parang scam siya.
So, hindi nga siya parang scam eh. Scam talaga siya. Kasi, kailangan mong mag-shell out ng 10,000 or kailangan mong maglabas ng 10,000 pesos para lang makuha mo yung pera. Kaya kung ako sa inyo guys, huwag nyo na ituloy yung loan ninyo. But anyways, that is just my opinion. Nasa sa inyo pa din if gusto ninyong ituloy yung loan ninyo with Tini. If willing kayong mag-share or maglabas ng 10,000, then that's your decision. Pero para sa akin, I will not take the risk since walang kasiguruhan na makukuha mo or makukuha ko yung 200,000 pesos. Anyways, that's it for today guys. I hope na nakatulong sa inyo ang video na to. And if you have questions, just comment down below and I'll try my best to answer all of it. But before we end, don't forget to like this video, and kung bago ka lang sa channel ko, click on that subscribe button and hit the notification bell to be notified for new videos. You can also follow me on Facebook and Instagram. Thank you guys! See you on my next video. Bye!